Amen. Sa umaga pong ito, sama-sama po nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating mga papurit pagsamba para sa Kanya. Praise the Lord. All nations stand together with one voice testify. Generations cry out, you are God, you are God. United as one body, one spirit, faith and hope. One Lord and Father, you are God, you are God. So we cry out, heaven. Lord, tunay nga na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy nakikilos, patuloy nagagalaw, Panginoon, para sa inyo.
kahit na maraming pumipigil sa amin ngayon, Panginoon, may mga hadlang man. Pero Lord, walang-wala lahat ng yon. Dahil ngayon nais naming magpuri sa inyo, Panginoon. At nais naming magpasalamat sa inyo. Dahil parati mo kaming pinapanatiling ligtas, Panginoon. Ang inyong proteksyon ay sumasa amin palagi. At kahit kailan hindi ka nag-fail, hindi ka kailanman tumigil sa paggawa ng mga kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya nais namin na ibalik sa inyo lahat ng pasasalamat, dakilang Diyos. Praise you, Lord. Me under your wings, your shadow covers me, a promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, and my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever
forever safe in you, Lord. Alam namin, Panginoon, na sa krisis na kinakaharap namin na ito, ay ligtas kami, Panginoon, dahil lahat kami ay nangahawakan sa inyong pangako, Panginoon. Lahat kami ay nananalangin sa inyo at lumalapit sa inyo, O Diyos. We praise you, Lord. Lord, nais naming papurihan ka, Panginoon, pasalamatan, luwalhatiin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, panibagong araw, Panginoon, at panibagong pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Na tunay nga lahat kami, Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan, ay nakakapagpuri pa rin sa inyo, Panginoon. May paraan pa rin kami, Panginoon, upang awitan ka, upang marinig ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat-lahat, O Diyos. Lord, hinihiling po namin ang kapatawaran, Panginoon, lahat ng mga pagkakamali na aming nagagawa na hindi nakakalugod sa inyong banal na pangalan. Lord, diniisin niyo po kami at sa umaga pong ito, hayaan niyo na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap ng mga banal mong salita, ng mga pangako mo at ng mga kautusan mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na panatilihin niyo pong ligtas ang bawat tahanan, Panginoon. Nasa inyong paggabay, nasa inyong pagpatnubay, Panginoon, at hayaan niyo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan niyo kami ng focus, bigyan niyo kami ng eagerness, Panginoon, upang matuto, upang lumago sa aming pananampalataya at relationship sa inyo, Panginoon. Lord, sa araw po na ito, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Reminders lang po, bago po tayo mag-start or mag-proceed sa ating message po sa umaga pong ito, ay ilayo po natin ang ating mga sarili sa kahit anumang mga distractions at mag-focus po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaya naman po sa umagang ito, i-ready na po natin yung mga Bible, notebook, and ballpen po natin sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng Pastor Michael Santos. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataong ibinigay po sa atin ng Diyos para po tunghayan ang kanyang mga salita. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya dahil patuloy siyang nangangalaga, pumapatnubay at nagbibigay po sa atin ng proteksyon na kailangan po natin sa bawat araw sa kabila po ng krisis na ating pinagdadaanan. Ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong tatalakayin, faith over fear. Ang ating pong passage ay makikita po natin sa Psalm 55 verse 5 na ang sabi, "Fearfulness and trembling are come upon me, and horror has overwhelmed me." Saglit po tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Inadya po ninyo, Panginoon, na kami magkasama-sama at pakinggan ang inyong mga salita. Paging dapatin niyo po kami, Panginoong Diyos, at nawa nga ito po mga salita po ninyo ay magkaroon po ng bisa upang mawala yung anumang takot na meron kami. Inaasahan po namin ang inyong pagpapala, ang inyong patnubay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen. As the numbers of coronavirus infections and death rise globally, so do the number of people who are fearful. Sinong tao ang hindi po dadapuan ng takot? Ito pong virus na ito ay mabilis makahawa at ang dami na rin naman pong namatay. Wala pang cure, wala pa pong vaccine. At kung tatamaan ka naman ng sakit at ma-o-hospital, napakaliit na po ng pagkakataon o tsansa na madalaw ka pa ng iyong mga mahal sa buhay kasi baka pati sila mahawahan mo pa. At kung sakasakaling ikaw naman ay mamamatay, wala nang burol, wala nang lamay, bagamat hindi na rin naman natin alam yan. Pero sino po ang hindi matatakot na mahawa? Ang tawag po dyan ay fear of contamination or misophobia. Sa totoo lang po, ang dami pong kinakatakutan ng tao, hindi lamang po yan. Kung magsusearch po kayo sa internet, makakakita po kayo ng more than 600 kinds of fear. Halimbawa, meron po ba kayong takot sa inyong mother-in-law? Baka meron po kayong penterophobia.
Takot po kayo sa ipis, lalo na po yung ipis na lumilipad. Naku, baka meron po kayong katsiridophobia. Sa init po ng panahon, ayaw po ninyong maligo, naku, baka meron po kayong ablutophobia. Meron po tayong gustong invite sa church, ilang beses na po natin pinupuntahan. Ayaw pa rin, ilang beses na po natin pinafollow. Baka meron po siyang ecclesiophobia. Katakot-takot po ang takot ng tao. The issue of fear is taken seriously by the scripture. Why? Because focusing on what you are afraid of leads to distraction. Yan po ay tinatawag na Wallenda factor. Si Carl Wallenda po ay mahusay na mananawid ng tightrope. Naranasan niya na pong tumawid sa Niagara Falls. Pero one time, sa sobrang takot niya of falling, he was so focused on falling, on that very day, he died of falling from the tightrope. Sabi po ng kanyang asawa, hindi ko maintindihan. He checked the rope several times. Ang alam ko lang, he was thinking of falling from that rope. Brothers and sisters, the moment we focus ourselves from our fears, that will lead to our destruction. Let us define fear. Ano po ba yung takot? Fear is one of the most powerful emotions that our minds can create. Fear can be real or imagined, rational or irrational, normal or abnormal. Fear acts as a protective reaction placed in us by our Maker, by our Creator, to activate all of our physical defense systems when we face real danger. Sabi po ng Panginoon, pangtulong yan upang ilayo tayo sa mga nakaambang kapahamakan o di kaya yung mga panganib. Blessing po ito. Meaning, fear is good. It's your body alerting that you're in danger. What else? Meron kang apprehension. Siyempre, may takot ka. Nag-iingat ka. Dahan-dahan, lalayo ka, iilag ka. Kaya nga pagka ikaw ay nagpiprito, pagkatapos tumatalsik yung mantika, umiilag ka kasi alam mo masasaktan ka. So pag meron pong danger, mabilis at madali kang mag-react. Pansinin ko yun nyo, yung pong breathing natin bumibilis, natatakot ka. Lalo na kung halimbawa, hinahabol ka ng aso at pagkatapos yung aso na yun, ikakagatin ka. Kasi kailangan po ng maraming oxygen to energize our body. Kaya mapapansin po ninyo, pagkatakot po kayo, pati heart rate po ninyo nag-i-increase. Bakit po? Para lahat po ng blood makadistribute sa lahat ng muscle. Kaya halimbawa, pagka meron pong sunog, sumisigaw na po yung mga kapitbahay natin at malapit po sa atin yung sunog, malapit sa bahay natin, takot na takot ka. Bigla mo ngayon mabubuhat yung refrigerator, mabubuhat mo yung washing machine, pati si misis nabuhat mo na rin. Epekto po yan ng lahat ng pagkilos ng bawat sangkap ng ating katawan. Ang tawag nila, adrenaline. Ito po ay normal lamang. Fear is a natural emotion designed by God. However, fearfulness is not designed by God. For fearfulness suggests living in a state of fear. Yung lagi ka na lang nabubuhay sa takot, bigla kang natatakot, problema po yan. Ang tawag po dyan ay abnormal fear. Ito naman po ang epekto. Para ka namang aatakihin sa puso. Yung tibok ng dibdib, sobrang lakas, sobrang kang nanlalamig, at nag-hot flashes ka. Para kang sinasakal, hindi ka makahinga. Sa sobrang takot, hindi ka makagalaw. Para kang mamamatay at namatay ka na. Abnormal po yan. Ang sabi po ng Psalm 55, verse 5, sa tindi ng takot, ako'y nanginginig, sinasaklot ako ng sindak na labis. Just analyzing our feelings, kung ano yung nararamdaman natin, kung ano po yung nangyayari sa ating pong katawan, we can easily recognize kung normal ba o abnormal yung fear na yun. Ano-ano po ba yung option ng tao when they are afraid? The moment you feel this normal or abnormal fear, some people, number one, they look within. They look within. Katulad po ni David, when he was very afraid, he focuses his eyes on himself. Look at his prayer, ang dami po, ko, aking ako. Ang sabi po ng Psalm 55, 1, 4, and 5, ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan, mga daing ko ay huwag namang layuan. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay, sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Alam po ninyo, minsan pagkatakot po tayo, ang focus natin puro sarili.
Kawawa naman ako, lagot ako, paano na pag nahawa ako, wala na akong kinabukasan, saan ako pupunta, magkakasakit ako, patay na ako. Yan po ay isang maling paraan ng pag-handle ng emosyon. Yung lagi na lamang po natin tinitignan ang ating sarili. Pagka ganun, edi lalo lamang pong lalala ang takot. Kasi puro negative na po yung iniisip po natin. Sabi po ni Osman B. Saif, fear is a dark room where negatives develop. Ganun po ba tayo? Pangalawa, they look beyond. They look beyond. Wika po, kung ako lamang ay may pakpak, sabi mo ng Psalm 55, 6-8, parang kalapati ako ay lilipad. Hahanapin ko ang dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar, at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratan. It's a natural reaction. Sabi niya, tatakbo na lang ako, iiwas, tatakas. Diyan nga po, eksaktong sinabi ni David, lilipad upang makaiwas. Now, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing i-expose po natin yung ating sarili sa virus. Ang sinasabi lamang po natin ganito, kapag may problema, harapin. Kapag may problema, bigyan ng solusyon. When we are confronted with problems that causes fear, don't ask on how you can get out of that situation. Ang tanong, hindi yung paano ba ako makakawala? Paano ba ako makakalayo? Paano ba ako makakaiwas? Instead, what can I get out of this? Paano ba ako matututo dito? Ano ba yung lesson makukuha ko dito? Sa halip na takbuhan, harapin. Kahit ano pa pong problema, always face your problem. Bakit? Hahabulin at hahabulin ka niyan kahit takbuhan mo ba. Ganito yung sinabi ni Zig Ziglar when it comes to fear. Fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Diba sabi nga po, life is a matter of choice. I would advise, harapin at huwag takasan. Napakahalaga po niyan. What else? Number 3, they look around. They look around. Sila ay wasakin Yahweh, sabi ng Psalm 55, 9-11. Gulihin mo pag-uusap nila ay bayaang malito. Yamang karasan ang nakikita ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ni galing, araw-gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, naghahari pa rin ang katiwalian, pati pang-aapi ay nararanasan. Ano po ang napansin ni David nang siya po ay tumingin sa kanyang paligid? Sama at ligalig, katiwalian, pang-aapi. Kapag kayo po'y tumututok sa mga news agencies, foreign o di po kaya ay dito sa atin local, NBC, BBC, CNN, Al Jazeera, DW News, CBS, ABS-CBN, PTV4, GMA, pansinin po ninyo, pagbalita, mas maraming bad kaysa good. Kasi para po sa kanila, bad news is good news. Paano kung halimbawa hindi tayo marunong mag-handle ng bad news? Hindi po natin kayang i-process. Pagkatapos wala pa tayong masyadong alam tungkol sa kanyang mga salita, sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga pangako. Paano na? Minsan nga po, di ba, pagka mag-e-exam, hindi natin alam yung sagot, kinakabahan tayo, natatakot tayo. Meron tayong isang lugar na pupuntahan bago sa atin. Anong nararamdaman natin? Parang nagdadalawang isip tayong pumunta. Ganun po kasi pagka ho meron pong takot. Ano po? Kaya mahalaga po na talagang aralin ang salita ho ng Panginoong Diyos. Sa buhay, kinakailangan po yan. Ang sabi nga po ni Herman Melville, ignorance is a parent of fear. Kaya lalong na-aggravate, lalo kong natatakot habang pinapanood yung paligid at hindi po binabalansin ang salita ng ating Panginoon. Walang makitang pag-asa, sumisikip po yung dibdib, lumalala po yung sitwasyon. Kasi we keep on looking around. Abay, lalo lamang po tayong panghihinaan ng loob at lalo lamang po tayong mai-stress. But God tells us not to look within, nor to look beyond, nor to look around. But to look up to Him, na tayo po ay tumingin. Ang focus natin dapat nasa Kanya lamang. And that is exactly what God wants us to do. Ang sabi po ng Psalm 55, 16-18,
Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo, aking natitiyak ililigtas ako. Sa umaga at hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinain, at ang aking tinig ay kanyang birigin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gabiin ang mga kaaway. Ang Diyos ko'y makapangyarihan sa lahat. Lantad sa Kanya ang lahat ng mga nangyayari sa ating pong paligid. Sabi niya, heaven is my throne and the earth is my footstool. Ganon siya kalaki at alam mo natin siya po ay concerned. Siya po'y nagmamalasakit. Interesado po siya sa bawat kaganapan sa mundong ito. Katunayan, ang lahat ng mga nangyayari ngayon, ako po'y naniniwala na nasa ilalim talaga ng Kanyang pagpapayo. Kung siya po ay nagpahintulot ng mga bagay na ito, alam ko pong kayang-kaya po natin yung mapagtagumpay na manampasan because He is in control. In fact, sabi mo ni Charles Swindoll, anything under God's control is never out of control. There is no situation we will ever face that is out of God's control. So the best place to be is always there beside Him. Friends, if we are afraid, kung tayo po'y natatakot, nag-aalala, huwag po tayong umalis doon sa trono ng Diyos hanggang hindi po napapalitan yung takot natin ng kapayapaan na nagmumula lamang po sa Kanya. Ang sabi pa ng Philippians 4, 6, and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po yan automatic. Ang mga pangako ng Panginoon ay conditional. Meaning, kinakailangan po natin lumapit, humingi, ipanalangin ito upang matanggap po natin yung pong kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanglibutan ito. Now, let us go to this. David as a very good example. Alam ko pong pamilyar po kayo sa kwentong ito, the story of David and Goliath, but this story is a classic example on how to handle fear. 1 Samuel 17, verse 1, ang mga Filisteo yung nag-ipon-ipon sa Soko, sa lupain ng Huda upang digmain ng Israel. So meron pong dalawang grupo, as you can imagine, nandyan po yung mga Palestinian at gayon din po yung mga Israelita. Isang malaking valley po ang naghihiwalay sa kanila, magkaharap, pero they can hear each other, they can see each other. Sabi po ng verse 4, may isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Filisteo. Siya ay buhat sagat, ang pangalay Goliath. May siyang natalampakan ang kanyang taas. 9-footer ang tangkad, mga kapatid, hindi mahina, hindi yan isang sakit. Isang mahusay at matapang na mandirigma. Verse 5, he had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. 5,000 shekels is equivalent to 57 kilograms. Paano pa yung iba na nasa kanyang katawan? Para hindi po tayo mahirapan, siguro mga 2 sakong bigas o 100 kilos ang kanyang kasuotan pag tinimbang lahat. Nakakita na po ba kayo ng ganyang klaseng tao? Ang lakas, sinong lalaban sa kanya? Sabi po ni Goliath, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Pumili na lang ng representative yung grupo nyo. Kaming dalawa na lang ang maglalaban. Nangyayari po talaga yun, mga kapatid. Katulad nila Troy at Achilles ng mga unang panahon laban sa kanilang kinatawan. Ganun na lang, sabi po ni Goliath, kumuha na lang kayo dyan. Alam po ninyo kung anong nangyari sa mga taga-Israel. Takot na takot. Look at this verse, verse 11. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot. Wala pong matapang na haharap doon ang laki Pero ang kamangha-mangha, may David. Alam po ninyo, kaya ayaw po ng Diyos na matapay dahil ito po ay pagkakataon upang iangat po natin ang pangalan ng Diyos. When you are confronted with a giant problem in your life, rejoice because it's an opportunity for people to know that you are a follower of God. Huwag po tayong matakot, may problema. Ito po ay pagkakataon ng Panginoong Diyos. Malalaman nila ang Diyos po natin ay totoo.
Ano po ba yung itinuturo sa atin ng kwentong ito upang hindi po tayo matakot? Why should we not fear? Number one, it exalts God. It exalts God. Verse 46 ng 1 Samuel 17, ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at mga hayop. Talon po tayo. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. Ano po ba ang kinakatakutan po natin ngayon? Yung wala tayong kailangan, wala po tayong makain, huwag po tayong matakot. Majority of people today, sa buong mundo, pa-US pa yan o Europe, wala pong pera. Eh kasi wala namang hanap buhay, walang trabaho, walang kita, di walang pera. Pero buhay pa rin naman tayo. Minsan nga, kahit pa nga tayo nag-aaron, kumikita po ng maraming pera, pag-uwi po ninyo, yung mga kapitbahay po ninyo walang ginagawa sa mga hapon, buhay pa rin naman. Mas mataba pa nga sa inyo kung minsan eh. Sabi ng Panginoon, yung mga ibon na hindi naman nagtatanim, hindi nag-aaral, hindi nagbubungkal, hindi nag-iipon sa mga bangan, pinapakain ng Panginoong Diyos, kayo pa. Hindi naman po dapat maging dahilan para tayo po'y maging tamad, pero ang sinasabi natin, pati yung kakainin po natin, iniisip ng Diyos kasi mahal niyo po tayo. Baka ang karamihan po sa inyo, pagkatapos po ng ECQ, mas mataba ka kaysa dati. Dapat pagka may mga crisis, may mga problema, ang panalangin natin, Lord, I want the world to know that you are God. Kaya, huwag niyo po akong pabayaan. Patuloy po kayong mag-provide because this is an opportunity to tell the world, you are God, and you are true. You are the God who is able to do beyond I ask, think, or imagine. Ganun po dapat. Ang takot po ay para lang sa mga walang Diyos. Tayo po'y Diyos. Tayo po'y may Diyos. At mahal niya po tayo. And He will supply all of our needs. At gagawin niyo po yun upang maitanghal po siya sa ating buhay. What else? Number 2, it empowers us. It empowers us. 1 Samuel 17:49. Ito ang suot ni Goliath, bronze helmet. Tapos bala ni David, smooth stone. Kaya po ba yun? Sabi po ng verse 49, habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tiniralon niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Pagtama, bumaon, pagtumba, padapa. Kahanga-hanap. Kaya ba po ba ng tao yun? Kung wala ang Diyos, tapos si David, sigurado kakatayin po yan ni Goliath. Pero meron pong Diyos. Itong si David, katunayan, sabi niya kanina ng verse 46, this day the Lord will deliver you into my hands. Sino gagawa? Ang ating Panginoong Diyos. Sabi ko ng Biblia, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open unto you. Malaki po ba yung problema po ninyo? Gigante, giant, do not be afraid. God can empower you. Pagka masyado ng malaki yung problema po natin at nakikita na po natin yung kaliitan ng Diyos, doon na po pumapasok yung tunay na problema. Dapat mas nakikita po natin yung kalakihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. 1 Corinthians 10:13, tapat ang Diyos at hindi ipahihintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay niyo. Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Why should we not fear? Number 3, it will encourage others. It will encourage others. Walang dahilan po para matakot. Pansinin po ninyo, pagkatapos ng pangyayari, nakita po nila yung pong ginawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni David. Verse 52, naghihiyawan naman ang mga Israelita, lusog-lusog mga kasama, at tinugis nila ang mga Filistine. Yes, people may say, we have no hope, but when they see us standing up, hindi nag-aalala, hindi po natatakot, kahit may problemang mabigat o malaki, and still doing our responsibility well, nakakangiti pa rin by the grace of God, and by God's enablement and power, and then the people of the world will see that our faith in our God is indeed
fulfilled. May hikayat po sila, magkakaroon po sila ng panibagong sigla, magbubuhayan po ang kanilang loob. At yun naman po ang ministry po natin, di po ba? The ministry of encouragement, katulad po ng ministry ni Barnabas. Patunayan, sabi po sa atin ng Biblia, encourage one another. How to overcome fear when facing giants? 4 na bagay po. Number 1, start every day with God. Marami pong tao, umaga-umaga pa lang, silang-sira na po yung araw. Paano? Kasi hindi inuuna po ang Diyos. Ang inuuna paglalaba. Sabi po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag po tayong mabubuhay na hindi po natin ina-acknowledge o hindi po natin kinikilala ang Diyos sa bawat sandali. Dahil, sabi po sa atin, di ba, ng Biblia, apart from Him, we can do nothing. Number 2, stay always in God's promises. I challenge you, memorize God's promises. And if you are filled with the promises of God, nothing to fear. Nothing to fear. Number 3, settling God's love when things are bad. Paano po ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa atin? Siya mismo nagkataong tao. Nagpusa po siya at namatay siya para sa atin. Tanong, ano po kayang pagpapala ang hindi niya ibibigay kung ang sarili binigay niya? God is infinitely bigger than all of our problems. The number 4, spend time with other believers. Spend time with other believers. Malaking bagay po na tayo po'y meron pong natatawagang mga kapatiran, can listen, can give an advice, and pray for us. Yung meron tayong support group, yung meron po tayong cell group. As I close, fear is to Satan, but faith is to God. Fear does Satan's work. Faith does God's work. Ang takot, ginagawa tayong mga cowards. Pero ang pananampalataya, ginagawa tayong mga mandirigma. Fear knocked at the door. Faith answered, no one was there. No God, no fear. No God, no fear. Let us fear God. If we fear God, we have nothing else to fear. But if you don't fear God, you have everything to fear. Because the protection of God is not in you. Ang sabi po ni Nelson Mandela, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Yung mga matatapang na tao, hindi naman sila yung mga taong hindi nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam din sila ng takot, pero napagtatagumpayan yung takot na yan. Kaya po natin pagtagumpayan ang anumang takot dahil meron tayong Diyos na ating kasakasama palagi. Sabi niya, di ba, I will be with you always to the very end of the age. Alam po ninyo, mga kapatid, 365 times sinabi po ng Biblia, fear not. Do not be afraid. Huwag kang matakot. 365 times. Sa loob ng isang taon, meron tayong 365 days. Di ibig sabihin, araw-araw sinasabi ko sa atin ng Panginoon, anak, huwag kang matakot. Bukas muna na naman siyang sasabihin sa atin, huwag kang matakot. Ang kailangan lamang po natin takot ay yung pong takot na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At mangyayari lamang po yun kung kikilalanin po natin siya sa ating buhay. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kinilala niyo na ba si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Kung hindi pa, simple lamang po aminin po natin na tayo mga makasalanan. Ang sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang bawat tao tinimbang ngunit kulang pagdating sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Believe, pangalawa. Ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him will not perish but will have an everlasting life. And then finally, as I confess, whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Romans 10:13. Magagawa po natin ito sa pagitan po ng panalangin na nanggagaling sa ating mga puso. Kung hindi niyo pa sinusuko ang inyong pong buhay sa Panginoon at gusto po ninyo maghari siya sa inyong pong buhay, maiusan yung takot na meron kayo, sumunod lang po kayo sa inyong panalangin. Ay ko'y manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit po sa inyo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko po kayang iligtas
ang aking kaluluwa. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali. Nilinisin sa lahat ng aking mga karumihan. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pagmamahal. Ngayon, kinikilala kita bilang aking sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Manahan po kayo sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Kayo na po ang masunod at maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking daan sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Kung ginawa niyo po yan, ang gagaling sa inyong puso, ang sabi po ng John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Salamat po sa paanyaya na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya, hindi po ba, sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the doors of his heart, I will come unto him. Siya po inananahan sa ating pong puso at anumang mga krisis, trahedya, o mga masasamang balita, alam po natin, kaya po natin yung mapagtagumpay sa tulong at kalakasang ipinagkakaroon sa atin ng ating Panginoong Diyos. Lalo tayo po ay inaari niya ng mga anak at siya ay inaari po natin ang masalangit, our Father or Abba Father. Pagpalain po tayo ng Panginoon na may patuloy po tayong pagharihan ng kanyang pong presensya at patuloy po siyang maging sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Good morning po sa inyo lahat. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw pong ito na kami po ay patuloy na nagkakaroon ng kalayaan upang Ikaw, Panginoon, ay aming pong masamba, maluwalhati at mapasalamatan, Panginoon, dahilan po sa mga kabutihan mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa araw pong ito, Panginoon, salamat po sa malayang pagsamba na amin pong nagawa at tunay, Panginoon, na nais po naming express ang laman ng aming pong mga puso upang Ikaw, Panginoon, ay aming pong dakilain sa aming pong mga buhay sa oras pong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay na nagbibigay po sa amin ng inspirasyon upang harapin ang krisis na ito na may katapangan at harapin, Panginoon, na mayroon pong pag-asa na Ikaw, Panginoon, ang laging sasaamin, na Ikaw, Panginoon, ang laging magbibigay ng lahat po ng aming pong mga pangangailangan sa buhay. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po. At inaasahan po namin na Ikaw, Panginoon, ang siyang naitaas po namin sa aming pong pagsamba sa umaga pong ito. Ganyan po, Panginoon, nais po namin patuloy na ilapit ang kalagayan po ng aming pong bansa. Hindi lamang po ng aming pong bansa, kundi ng buong mundo na nakararanas, Panginoon, ng krisis na ito ng COVID-19. Naasahan po namin, Panginoon, na kayo ang siyang may kontrol ng lahat po ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang siyang kikilos, gagawa upang ang mga pangyayaring ito, Panginoon, ay matapos na. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw lamang ang siyang tanging kasagutan sa lahat po, Panginoon, ng mga problemang ito na dumarating sa aming pong mundo. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa kapahintulutan mo, sa kalooban mo, ay kaya mong tapusin ang lahat ng bagay na ito. Kaya naman, Panginoon, narito po kami, nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo, upang Ikaw, Panginoon, ang siyang kumontrol po ng lahat po ng bagay. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming pong pamahalaan. Tulungan niyo po, Panginoon, na bawat isa po sa kanila ay tunay pong maglingkod, na mayroon pong katapatan at pagnanais, Panginoon, na makatulong sa lahat ng po ng tao na naapektuhan, Panginoon, ng krisis na ito. Lalong higit, Panginoon, doon po sa mga kapatid po namin, mga kababayan, na naapektuhan, Panginoon, may karamdaman ng COVID-19. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpagaling po sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang humipo sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang magkapangyarihan na higit sa lahat na inaasahan po namin makapagpapagaling po sa kanila. Hindi po, Panginoon, yung po mga frontliners na alam po namin nagbubuwis ng kanilang buhay, nagtatakda ng kanilang mga panahon para po maasistihan ang mga nangangailangan ng tulong dahil po sa sakit na ito. Ikaw po, Panginoon, ang magprotekta sa kanila, magbigay po sa kanila ng proteksyon upang sila, Panginoon, ay huwag mahawa ng sakit pong ito. Ganyan po, Panginoon, ang mga LGUs, inaasahan po namin, Lord, na kayo po ang siyang tutulong sa peace and order ng aming pong kalagayan, ng aming pong lugar. Inaasahan po namin, Panginoon, patuloy po silang gagamitin, Panginoon, upang ang aming pong mga mamamayan, ang bawat isa, Panginoon, na alam po namin mayroong mga kakulangan sa mga pangangailangan pang araw-araw sa buhay, ay masuplayan po nila, Panginoon, sa magitan ng tulong mo at biyaya mo. Naasahan din po namin, Panginoon, sa bawat isang
na kasama po namin sa gawain pong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa kanila. Patuloy mo pong i-extend ang iyong mga kamay upang tulungan sila, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. At sa amin pong pagtatapos sa gawain pong ito, Panginoon, inaasahan po namin ipagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin ang iyong pagkapalang basbas. Na magitan po, Panginoon, pagtataas ang kamay lingkod sa pangalang banal po lamang ng aming mananako si Kristo Jesus. Ngayon tanggapin nating lahat ang walang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang pakikitisan at kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu sumati lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli po tayong magpuri at magpasalamat para sa ating dakilang Diyos sa kabutihan niya po sa ating mga buhay. Praise you, Lord.
po sa ating lahat and God bless us all. Magkita-kita po tayong muli sa Thursday, 7:30 p.m. sa ating pong midweek service. God bless us all.